Sa unang tingin, maiisip mong ang iyong nakikita ay ang sikat na Eiffel Tower ng Paris, France. Ngunit ang totoo, ito ay peke. Ito ang Tianducheng, isang bayan sa China na kinopya ang Paris. Nakakamanghang Victorian homes, mga pulang phone booth, at estatwa ni Princess Diana. Akala mo'y nasa England ka, ngunit nasa Shanghai, China lang pala. Hindi lang ito maliit na replika, kundi halos buong bayan ang kanilang kinopya. Bukod dito, mayroon ding fake Italy, fake Austria, fake Netherlands at marami pang iba. Nandiyan ang Chinese government ng $200 to $900 million para sa pagpapatayo ng mga peking bayang ito. Ngunit sa kabila ng napakalaking gastos, karamihan sa mga ito ay naging ghost town lang at halos walang nakatira. Bakit kaya naging ghost town at kaunti lamang ang tumira sa mga magagarang bayan na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. Kilala ang China sa kanilang copycat culture, peking mobile phones, sapatos at iba pa. Para sa karamihan, ang pamumopya ay hindi maganda. Ngunit sa China ay ini-encourage pa nila ito. Kung dito sa atin, ang tinatayo ay maliliit lang na replika ng mga iconic attractions gaya ng Eiffel Tower sa Bulacan at ang Peking Venice Canal sa McKinley Hill sa Taguig, sa China ay ibang level na ang kanilang pangungopya dahil buong syudad o bayan na ang kanilang kinopya mula sa mga Western countries. Kung pupunta ka sa Songjiang, China, ay makikita mo ang Thames Town na replika ng England. Bukod sa British architecture, makikita dito ang mga estatwa ni na Harry Potter, Winston Churchill at Princess Diana. Meron ding mga iconic na pulang phone booth at mga security guard na nakasuot ng British uniforms. What's it like to wear a British uniform like this? Ang naging budget ng gobyerno dito ay tumataginting na $330 million o humigit kumulang 17 billion pesos. At kapag pumunta ka naman sa Tianducheng ay tila ba nasa Paris, France ka. Meron itong 354-foot replica ng Eiffel Tower. Meron ding mga Parisian-style buildings, fountain at landscape. Kinopya rin nila ang kilalang Tower Bridge ng London at matatagpuan ito sa Suzhou. Meron itong 4 na tore sa halip na 2. Kinopya rin ang napakagandang bayan ng Hallstatt sa Austria, isang UNESCO World Heritage Site. $940 million o humigit kumulang 49.2 billion pesos daw ang ginastos para dito. Fake Italian village na may mga tindahan ng Gucci at Prada. At fake windmill sa isang fake Netherlands town. Ilan lamang ito sa mga replika ng syudad na ginawa ng mga Chinese at marami pa ito. Ngunit ang tanong ng lahat, bakit kailangan nilang manggaya ng mga sikat na bayan at syudad sa ibang bansa sa Europe? Ayon sa journalist na si Bianca Bosker, ang mga fake cities na ito ay reaksyon daw ng mga Chinese sa mahabang panahon ng komunismo sa bansa. Ang pagpili kung paano sila mamuhay ay napakahalaga para sa mga Chinese. Nang magsimulang tumaas ang ekonomiya ng China noong early 1990s, maraming mga Chinese ang gustong bumili ng bagong bahay at lupa para mas maramdaman nilang successful sila hanggang sa nabuo ang proyektong One City, 9 Towns. Ito ay proyekto ng city government ng Shanghai noong taong 2001 sa pamumuno ng dating mayor na si Chen Liangyu. Noong mga panahong yun rin kasi ay lumulobo na ang populasyon ng Shanghai at nagpatuloy ito hanggang ngayon. Sa katunayan, ang Shanghai ngayon ay pangatlo sa mga syudad na may pinakamaraming tao sa buong mundo. Kaya naman ang naisip na solusyon ni Chen ay iingganyo ang mga tao na tumira sa labas ng Shanghai sa pamamagitan ng pagtatayo ng bagong mga bayan. Sa ganitong paraan ay mababawasan ang mga taong nakatira sa loob ng Shanghai.
Ang naisip nila ay gumawa ng mga bayan na hindi mga typical Chinese buildings, kundi gagayahin nila ang mga syudad ng ibang bansa. At ang napili nila ay mga bansa sa Europe. Bakit? Dahil ang mga bansa sa Europe daw kasi ay nagpapakita ng kapangyarihan, impluwensya, tagumpay at kayamanan. Para rin kasi sa mga Chinese, ang paggawa ng mga replicang buildings at istruktura ng mga mayayamang bansa sa mundo ay nagpapakita kung gaano ka-advance ang kanilang teknolohiya at tila ba ito ang trophy nila. Dahil dito, inasahan ng gobyerno na mas tatangkilikin at mas maraming bibili ng mga properties dahil nga para ka nang tumira sa Europe kumpara sa mga usual na Chinese infrastructures. At bukod dyan, naisip nilang kikita pa sila sa turismo dahil maraming turista ang maeenganyong pumunta sa mga syudad na ito. Nagyaan ang Chinese government ng $200 hanggang $900 million para maipatayo ang mga replikang syudad na ito. Nag-hire din sila ng mga eksperto sa mismong lugar na kanilang panggagayahan para makuha nila ang tamang anggulo at itsura ng mga syudad na kanilang ginagaya. Sa One City, 9 Towns na proyektong isinulong ni Chen, 7 lamang ang matagumpay na naipagawa na siya namang nagbigay ng pagkakataon sa ilang residente na makatira sa mga mistulang European cities gaya ng Spain, Germany, Netherlands at England na hindi umaalis ng China. Ngunit alam mo ba, sa kabila ng magandang itsura ng mga bayan, karamihan sa mga ito ay naging ghost town lang at walang gustong tumira. Akala ng China na ang kanilang marketing strategy na pagtatayo ng mga bayan na kinopya sa Western countries ay magpapasok ng maraming pera, ngunit nagkamali sila. Sa ngayon, karamihan sa mga fake towns ay isa ng ghost town. Meron pa rin namang mga shops, small businesses at mga tao ang nakatira dito. Pero malayo talaga ito sa ini-expect ng kanilang gobyerno. Gaya na lamang sa Tianducheng na dinisenyo para tirahan ng nasa 10,000 na residente. Ngunit ngayon ay halos walang tao. Ang Thames Town naman ay puno ng residential houses at mga shops na walang laman. Mas marami pa yata ang mga nagfo-photoshoot dito kaysa mga residente. Let's count the number of wedding photographs. Alright, I'm counting them now. 1, oh, 2 down there. Bakit? Ang una at obvious na dahilan ay presyo. Noong natapos ang proyektong ito, karamihan sa mga bumili ay mga real estate investors. Bumili sila para parentahan o ibenta ang property later on. Nariyan din ang mga milyonaryo na bumili para gawing bahay bakasyunan. Dahil dito, tumaas ang demand at lumobo ang presyo kung saan hindi na ma-afford ng average Chinese. Karamihan sa mga bumili ay mga negosyante na hindi naman dito tumira. Dapat sana ang bumili ay mga ordinaryong tao na dito titira, magtatrabaho at dito bubuo ng pamilya. Ang pangalawang dahilan ay kaunti lang ang trabahong available dito. Pangatlong dahilan ay feng shui. Sa bayan ng Ludian na ginayang historic town ng Sigtuna sa Sweden, hindi daw na-consider ng Swedish architects ang kahalagahan ng feng shui sa kultura ng mga Chinese. Karamihan sa mga bumili dito ay gumasta pa ng malaking halaga para baguhin ang posisyon ng bahay at struktura na naaayon sa feng shui, kaya hindi rin ito bumenta sa mga Chinese. May mangilan-ngilan pa din namang nabibenta ngunit hindi rin nagtatagal dahil na rin sa kadahilanang hindi rin naman na ibibigay ng mga fake cities na ito ang mismong essence ng lugar nang dahil lang sa kamukha sila ng mga orihinal. Dahil sa napakaraming fake